Isang magiting na sundalo, maaasahan, mapagkakatiwalaan. Isang modernong bayani na mahigpit na pinanghahawakan ang dangal, pag-ibig sa bayan at tungkulin. Yan si Captain Salido mula sa 10th Infantry Division ng Philippine Army. Masayang pamilya na may payak na pamumuhay, may simpleng bahay at may stable na trabaho. Ganito ang buhay na inasam ni Captain Salido noong siya ay isang binatilyong nangangarap pa lamang. Ngunit sino ang mag-aakala na ang pangarap na ito ay siyang magiging realidad niya ngayon? Samahan kaming bisitahin si Captain Marlo P. Salido, bahagi ng PAFCIPIC Scholarship Batch 14 at isang proud PAPSI kamay-ari. Tara at pakinggan natin ang kanyang kwentong PAPSI. Of the South o sa mayamang lungsod ng Davao, kasalukuyang nakadestino ang ating kamay-ari. Kay sarap mabuhay sa ilalim ng nag-iisang mundong makulay. Sayaw, sayaw, sumasayaw ang langit kay raming dahilan upang magdiwang tayo ay pinag-isa ng langit lupa kalikasan at kultura. I'm Captain Marlo Prada Salido, currently assigned Division Inspector General 10 ID Philippine Army. Prior to this assignment, I am the Operation Officer of 56 Infantry Battalion, 7th ID Philippine Army. Bata pa lang, ang tanging hangad ni Salido ay makapagtapos ng pag-aaral upang maiahon ang buhay ng pamilya. Ako po ay tubong Victoria City, Negros Occidental. Elementary hanggang high school, doon po ako nag-aral. Pero nakapagtapos ako ng high school dito na po sa Mindanao. Nung nalipat kami, 2001. Ang school namin ay nilalakad po namin yon. Sobrang hirap po ng buhay namin sa probinsya dahil po ang tatay ko ay nagtatrabaho sa amiling company. Yung nanay ko po ay housewife lang. Ang batang Marlo na nooy hinihiling makapagpatuloy ng pag-aaral, ngayon ay hindi lang nakapagtapos ng kolehiyo. Siya rin ay nag-excel sa career path na kanyang tinahak. Bilang isang operations officer ng batalyon, so isa siya sa mga senior officers ng staff. Siya yung nag-orchestrate na karamihan ng mga operations natin and nag-lead ng mga planning at operations. And through him, yung leadership niya, yung ating mga activities ay gagawa ng maayos. Ngunit sa likod nito, walang nag-akala na pagsusundalo ang buhay na tatahakin ni Salido. Maging siya ay hindi inasahang ito ang tatahakin niyang landas. Dahil sa mga unexpected blessing o mga hindi inaasahang biyaya, dito nagbago ang agos ng buhay ni Salido. Sundalo is mahirap. So, hindi pumasok sa isip ko na maging sundalo. Siguro, it is a calling for me. Kasi nga, in the first place, ayaw ko talagang maging sundalo. Pero, yun po yung naging bukasyon ko. Sa pagbaybay ni Salido sa kalsada, tungo sa pag-abot ng pangarap, sa hindi inaasahang pagkakataon niya makakatagpo ang PAFCIPIC. Nung nag-aral ako ng BMAC, which is Basic Military Aidman Course doon sa Biluna, pumunta ako sa PAFCIPIC. And then nakita ko sa promotional material ng PAFCIPIC na meron palang in-offer na scholarship. Nakita ko yung mga requirements and then sa tingin ko, sa sarili ko, ma-comply ko naman at siguro
maipasa ko naman yung mga qualification. Nag-apply ako sa Pacific Main, and then before ako nakapag-graduate ng BMAC ay nai-award sa akin yung scholarship. Naging member ako ng batch 14 ng scholarship ng Pacific. Nag-aral ako sa kursong Bachelor of Science in Information Technology doon sa Southern Christian College. So since yung batalyon namin ay nasa 15 minutes away lang naman yung school namin, habang nag-aaral doon sa school, yung bahay ko po, yung batalyon namin, kasi doon po ako umuwi. At the same time, nag-duty po ako as battalion medic. Naging challenge sa akin yung pag-maintain ng grade dahil nga nag-duty ako that time. Sa tiyaga at tibay ng loob sa pag-apply sa scholarship program na nakita niya lang sa isang promotional brochure, sinong mag-aakalang makakapagtapos siya ng kolehiyo? Ito rin ang tutulong sa kanyang ma-promote sa ranggo niya ngayon, isang captain. So ako po ay nakapagtapos ng Bachelor of Science in Information Technology 2014. And then na-assign po ako sa Manila. Yun po yung transition ko sa pagiging officer. Nag-apply ako ng officer 2015, and then nakapag-graduate po ako ng 2016. Naging second lieutenant, naging first lieutenant, at ngayon po naging captain na po. Naging kaakbay ni Salido ang Pacific sa pag-akyat sa hagdan ng buhay. Yung tulong ng PAPSI sa akin, with regards sa financial assistance, ay napakalaki dahil nga sa allowances na binibigay sa akin, monthly allowances, at the same time yung tuition, napakalaking tulong sa akin yon at sa pamilya namin. Dahil nga, sabi ko nga, yung pinaka gusto naman ng magulang natin sa atin ay may pagtapos tayo sa pag-aaral ng kolehiyo. So walang kakayahan yung mga gulang ko na maipaaral kami. Naging tulay si Pacific para makapagtapos kami, yung kapatid ko at ako, nangangarap na makapagtapos ng kolehiyo dahil sa kawalan. Pero dahil nga kay Pacific ay yun na grant at na katulong sa pag-graduate namin. Hindi lang dahil sa unexpected blessings kaya nakaalpas sa mga pagsubok ng buhay si Salido. Dahil sa kanyang sipag at tiyaga na dinagdagan ng husay at diskarte na tulungan niyang makapagtapos ang kanyang kapatid. Scholar ako ng PAPSI, at the same time, yung kapatid ko po ay pinapaaral ko rin ng college. So actually magka-batch kami, graduate kami na parehas ng 2014. Madiskarting tao, mapagbigay na anak at matulunging kapatid. Naging tulay si Salido upang mapabuti rin ang buhay ng kanyang buong pamilya. Yung buhay na pinangarap ko naman ay simple lang, mabuhay ng medyo nakaahon konti, nakakain tayo ng 3 beses sa isang araw. Lahat na yun ay nakamit ko po, nakapagpundar na sariling sasakyan, bahay, at ganoon din sa aking pamilya. Yung bahay na yon at lupa na yon ay binigay ko sa aking magulang. Nakapagpundar ako ng motorsiklo. Yung motorsiklo na yon ay binigay ko na rin sa aking kuya kasi meron siyang 3 anak that time at nahihirapan siya nung mga panahon na yon. Siya din po ay isang member ng Pacific, kamay-ari. Ako naman po ay medyo nakakaluwang. So, yun, binigay ko rin po sa kanya yung aking motorsiklo. At ngayon po, meron po akong sariling bahay, kami ng aking asawa at anak. Para sa akin po, masasabi ko na nakamit ko na yung mga gusto ko sa buhay. Dahil nga po sa tulong ni Papsi, sa mga na-loan ko dati na talagang nakapag-establish ako ng maganda para gumaan naman ang buhay ng aking pamilya. Pero bukod dito, isa pang hindi inaasahang blessing na naranasan ni Salido ay ang 360-degree change ng kanyang buhay. Ito ay noong nakilala niya ang Panginoon. Dati kasi nung naging officer ako, yung pakikisama yung unang in-establish ko sa tropa. Yung ibang naging vision ng tropa na hindi maganda ay pinapakisamahan ko lang. So parang kumbaga in layman's term, happy-go-lucky. Yun yung sinasabi ng mga tropa na parang hirap pakisamahan ni Sir Salido ngayon. Parang hindi naman ito si Lieutenant Salido dati, hindi naman ito si Captain Salido dati. So sabi ko sa sarili ko, hindi ako yun. Kasi nakilala nyo dati na Salido ay yun yung happy-go-lucky lang. So ngayon may priority na tayo sa buhay natin, which is kailangan natin priority ang Panginoon. So yun yung mga
na naririnig nyo na 360 na yung change sa buhay ko ay meron talagang meron akong personal encounter with God. Kaya syempre siguro naging smooth yung naging buhay ko nung nagkaroon ng Panginoon sa buhay ko. Sabi nga doon sa Matthew 6:33, di ba? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So pinapaubayan ko na po sa lahat naman nangyayari sa buhay ko sa Panginoon. Kaya hindi naman masama maging mabuti. Siya yung lagi namin kasama pag may lakad kami sa operations, lalo na sa mga encounters namin. Marami pinagsama din sa Salido rin. Bilang buhay sundalo, marami rin kami pinagdaanan na kailangan nating minsan mag-unwind, galing ka sa trabaho, minsan may tropa, kasama sa tropa. Yung man dito, ganyan. So part mo din siya ng happiness ng tropa kasi sa kailangan natin mag-unwind. Pero bilang isang officers na nakasama ko, almost 8 years, nasabi ko naman na siya yung officers namin na nag-motivate sa tropa na courage, lalong-lalo na nung siya ay nag-transfer from Christian. Na-encourage din ako ni Sir Salido, lalo kaming nilamalim yung samahan hindi lang sa tropa, hindi lang sa bilang magkasama sa trabaho. Para doon namin lalo naramdaman na parang hindi kami ibang tao, parang kami family or brothers. Patunayan niya rin na hindi lang sa salita, hindi niya sa lupa. Pinakita niya talaga kahit na sinuntangan niya sa 56 IB na nakaabot sa kanya sa 56 IB pa siya. Masasabi ko rin talaga na Sir Salido is siya yung good example na sabi ko na binago siya ng Panginoon. Mga unexpected blessings. Mula sa kanyang unexpected na pagpasok bilang sundalo sa pagiging unexpected na parte ng Batch 14 Scholarship Program at pagkakaroon ng unexpected 360-degree change sa kanyang buhay dahil sa Panginoon. Ngayon ay nagsisilbi siyang inspirasyon sa kanyang mga katropa. Bilang isang changeman, sinusubukan niyang ibahagi ang salita ng Diyos sa kanyang mga kasamahan. August 2019, nagkaroon ako ng vision, and then hindi ako gaano nagbabasa ng Biblia at that time, pero meron tumatak sa isip ko na isang verse which is hindi ko pa alam kung saan hanapin yun sa Bible na yun. Yung John 1:12, if you receive Him and believe in Him, you will become a children of God. So yun yung tumatak sa akin sa buhay ko na ito pala yung purpose ng Panginoon sa akin. Dumating sa point na yung mga tropa na nakasama mo sa mga bisyo, nagsishare ka sa kanila kasi gusto mo nga yung eagerness na gusto mong makapag-share about sa Word of God is andoon. Hindi ko makalimutan kay Sir Salido, ang number 1 na sinabi niya kasi sa akin dati, na ang tunay na kaibigan, ang tunay na nagmamalasakit sa kapwa, ay ilapit mo sa Panginoon at pakilala mo ang Panginoon sa Kung sa kampo, siya ay isang maaasahang sundalo. Sa bahay naman, isa siyang mapagmahal na tatay kay Baby Jewel at maalagang mister sa asawa nitong si Sherlyn. I can say that he is a loving husband and a good father to our daughter. Because at that time na nabuntis po ako at nanganak, I can say that he is a hands-on husband and dad to our baby. Kasi po at that time, CS po ako at na-prove ko sa sarili ko na isa po siyang mabuti at mapagmahal na asawa is inalagaan niya po talaga kami. Ako po at saka yung anak ko. And sa po doon is hindi po niya ako pinabayaan sa mga times na down po ako at that time kasi may iniinda po ako sa after surgery ko ng CS. The same time, I'm a breastfeeding mom. And yun po talaga, during at that time, nakita ko po yung kung paano siya maging asawa po at maging ama sa anak namin. Mula sa isang nangangarap na estudyante, hanggang sa pagpasok sa pagsusundalo, sa promotion, sa pagtaas ng ranggo, hanggang sa pagbuo ng kanyang sariling pamilya, magkasangga sa buhay si Salido at ang Pacific. Maraming salamat sa Papsi, sa lahat ng tulong nyo sa akin, sa buhay ko at sa buong pamilya ko. Love you, Papsi.